Alright mga kapuso, nagbabalik po tayo dito po sa Marian Exhibit sa Santa Isabel Church dito sa Malolos, Bulacan, kung saan 120 imahe ng ating Blessed Virgin Mary ang makikita ng ating mga kababayan. Ito po ay bilang pag-alala na rin sa kaarawan ni Blessed Virgin Mary sa September 8, sa Lunes na po yan. Isa po sa talagang takaw atensyon, agaw pansin itong Mater Misericordiae. Ito po ay pag-aari ng pamilya Escudero ng San Pablo, Laguna. Ang kanya pong imahe ay yari sa kahoy, wood, at tingnan nyo naman yung damit, talaga namang kumikinang sa mga semi-precious stones. Ito pong damit niya, tinuturing na isa sa mga valuable images. Ito pong Mater Misericordiae dahil ang kanyang damit ay mula pa sa Espanya. Gamit po dito sa pagbuburda ay pure Spanish thread. At ito pong nakikita nyo, tinatawag na remeliefs, ito po ay mula pa sa Mexico. At kung mapapakita natin no, yung adornments na nasa ulo ng ating imahen at maging yung krus, yung nasa likod niya, may adornments din po yan. Yan po ay pure silver. Pure silver po yan. At itong kanyang corona, pure silver din po na gold-plated. At mga kapuso, yung susunod naman nating imaheng ipapakita, ito yung Nuestra Señora de las Islas Filipinas mula naman sa Bambang, Bulacan. Napakaganda, Pinoy na Pinoy. Yari po sa kahoy ang imahe at brass po yung kanyang corona at yung mga adornments. Ang kanyang saya, talaga namang actually type ko nga yung saya. Napakaganda, binurda po ito ng isang Pinoy at talaga namang napakadetalye ng mga burdang makikita nyo. Napakapulido ng pagkakagawa ng damit nitong Nuestra Señora de las Islas Filipinas. Alright, ang susunod na imahe natin mula naman Cavite. Alam nyo mga kapuso, talagang mula sa iba't ibang lugar sa Luzon ang mga imahe na naririto. Ito naman yung La Immaculada Concepcion de Dasmariñas. At kung makikita nyo, no, ito ay yari sa wood din po. At yung kanyang damit medyo kakaiba dahil ito naman ay yari sa stainless steel na ipinatong sa tela ng kanyang damit. Meron din po kayong makikita mga semi-precious stones, kaya naman talagang tumitingkad, kumukuti-kutitap, kumbaga, itong imahe ng ating Birheng Maria. Alam nyo, patungan pa lang, maging yung mga bulaklak, fresh flowers po lahat. Syempre talagang alam nyong pinaghandaan itong Marian Exhibit na ito. Ipapakita ko sa inyo isa sa mga maituturing na valuable images din, no? Ito po ay pag-aari ng isang Dr. Rafi Lopez ng Quezon City, made of ivory, pure ivory, at ang kanya pong damit naman ay hinabi. Ang gamit po ay Spanish thread din po, pure Spanish thread, at makikita nyo rin po ang mga semi-precious stones dyan. Ito yung sinasabi ko na patungan pa lang, talaga namang napaka-engrande. Ang patungan niya po ay yari sa pure gold leaf. Ang pagkakasabi ho sa atin, may karat pa nga ho yan eh. Hindi ko alam kung ilang karats, pero talagang pure gold leaf po ang materyales na ginamit dyan. At para bigyan pa tayo ng napakaraming impormasyon ukol po sa Marian Exhibit na actually last day na ngayon, makakasama natin si Mark Litaw, ang chairman ng Cofradia de la Niña Maria de Santa Isabel, ang grupong nag-organisa ng Marian Exhibit na ito. Mark, congratulations for a beautiful exhibit. Alright, ito sinasabi mo sa akin, isa ito sa mga pinakamatandang imahe ng ating Birheng Maria. Gano'n nakatanda, Mark? This is a century-old image. Wow. And one of the survivors during the Japanese occupation. Okay. At gano'n ka-detalye, gano'n ka-valuable itong imaheng ito, Mark? Ay nagsalin-salin na itong imahe na ito sa iba't ibang kamarero. At ngayon ay nasa pagmamayari ng pamilya ni Father Dennis Cruz. Nung panahon nga ng Hapon ay nakasurvive ito ng giyera. Halos masira ito. Ngunit niloob ng mahal na birin na siya ay makaligtas. Yes. Mark, alam mo, pansin ko talaga yung mga images, no? Yung pagkakadepict sa ating Birheng Maria, iba-iba yung itsura niya. Iba-iba yung ayos ng buhok. Katulad ng imaheng ito, nakapusod. Yeah, that's an Imelda style of hairstyle. Correct. Kasi yung usual images na nakikita natin, yung nakaladlad yung kanyang buhok. Correct. So, makikita ng mga kapuso natin talaga dito yung iba't ibang pagdepict, no, sa Birheng Maria. Lipat naman tayo dito sa susunod na imahe, Mark, no? Tatalikod lang tayo sandali. Alright. Gano'n naman ka-significant itong image na ito? Tell us more about the image. The hands and heads of the image is made entirely of ivory. At ito ay pagmamayari ng isang pamilya from Santa Maria, Bulacan.
At ito ay valuable dahil ito ay ginagamit tuwing mahal na araw, pag Alright. Biyernes Santo, prosesyon ng paglilibing tuwing Biyernes May Santo. tuturing bang ito yung pinakamahal na imahe na nandito ngayon sa Marian I think exhibit? so, kasi ang laki ng ivory na ginamit para ma-produce ng image na ito. Alright, Mark, dito tayo, no? Siguro, ilan lang sa mga kapuso natin ang nakakita talaga ng Virgin Mary na nasanggol pa lang, o yung bata, o yung kinasal siya. So dito po sa area ng Elizabeth Hall, makikita naman natin yung imahe ni Virgin Mary na sanggol pa lang. Nabanggit ni Mark yung pagiging mahal nitong mga imaheng ito. Kamusta ang security nyo dito? I'm sure 24 hours 24 naman ang hours seguridad. ang security namin dito. And may natutulog talaga dito tuwing gabi Oo. para mabantayan and to make sure na secured lahat ng images dito. May I just mention, maging yung mga hermana po o tagapag-alaga ng mga imaheng ito, katulad po ni Ginang Catalina Domingo, nandito po siya actually, siya po yung tagapag-alaga ni Birheng Maria nung bata pa, at nag-alaga na po siya sa ninya sa loob ng 1 taon. Hi nanay, kaway naman kayo. Alright, talagang dumayaw pa si nanay dito. At inalagaan niya si Ninya ng 1 taon. Bukod sa 24-hour security nyo, talagang yung mga hermana, binabantayan talaga itong mga Yung mga imahe nito, may-ari no? ay nagbabantay din. Yes. So mamaya mga kapuso, no, idedetalye pa natin itong si Mother Mary noong sanggol siya, of course, nung bata siya, at mamaya pati yung pagpapakasal ni Mother Mary kay Saint Joseph, ipapakita din po natin sa pagbabalik ng unang hirit.